Praise God. Ang malakas nga. Praise the Lord. Okay na. Pakisabi sa katabi, mahal ka ng Diyos. Yung talagang, hindi lang basta lupa sa uwi. Yung talagang may convincing po, may convincing spirit. Mahal ka ng Diyos. Amen! Praise God, pray ng Panginoon, huwag ko ng Mayo. Ayan, ilang days na lang, Pasko na. Praise God. Days na lang. Pasko na. 365 days. Isang taon na. Diba? Tama ba? Praise God. So, bago tayo mag-umpisa mga kapatid, sa oras na ito, may papakilala ko sa inyong tao. Ilabas ka natin ang tao. Sino ba ito? Mga kapatid. Yan sa ating slide. Yan. Maaaring hindi nyo kilala ang taong yan. Mga kapatid, yan po ay si Eramati Mangama. Okay, siya po ay isang Indiana. Yan, okay. From India. Okay, si Eramati Mangama. Alam niyo po, ang kahanga sa tao ito kay Eramati, siya po ay pinakamatandang babae, mga kapatid, na nanganak ng kambal. Grabe, no? Mga kapatid, pinakamatandang babae na nanganak ng kambal. Siya po ay kinasal 1962 at siya po ay nanganak noong 2019. Ilang taon po ang kanyang hinintay bago siya nakakanganak? Ilan po? Nandyan sa ating slide. Ilang taon? Ha? 57. Wow! Grabe. So, 57 years po ang kanyang hinintay bago po siya nanganak o nakapanganak. Grabe, no? Ang tagal. 57 years bago siya nanganak. Ganyan katagal. Mga kapatid, ganyan katagal ka namang naghihintay. 57 years. Ganyan naman katagal ang iyong ipinaghihintay. So, may pag-asa pa ba? Grabe, mga kapatid sa Lord. Okay, tingnan po natin, the babies in twins, mga kapatid, were conceived through IVF and delivered via section o C-section o yung tinatawag po natin cesarean. Of course, siyempre, matanda na siya. Cesarean po yan, mga kapatid sa Lord. Ngayon, bakit ko po ikinukwento sa inyo yan kung si Eramati, mga kapatid, bakit ko po siya ikinukwento sa inyo? Kasi sa India po, mga kapatid, mahalaga ang family. Kasi ating family, mag-asawa, tapos anak. Yun ang pamilya para sa kanila. Hindi naman pwede talaga natin tawagin ng mga pamilya na husband and wife lang. Kailangan may anak. Pag may anak, yun, family yun. Mahalaga sa kanila yun. Sa India, family is everything. Okay? Para sa kanila. Kaya, dito po sa India, may tinatawag po silang arranged marriage. Hindi po pwede na yung lalaki at yung babae ng pipili ng kanilang mapapangasawa para bumuo ng pamilya. Sa India yun. Hindi na lang sa Pilipinas, hindi ganun. Yung bang napangasawa niya yun, kayo ang pumili. Gusto ko yung mga mag-asawa dyan. Kayo ba ang pumili o si nanay, si tatay ang pumili para sa kanya? Para sa'yo? Sino po dito yun? Sino? Meron ba dito mag-asawa na yung parents ang pumili para mapangasawa mo? Sa mga mag-asawa na dito, sabihin mo sa kanya, buti na lang ako
Sabi mo yung asawa mo, sabi mo, buti na lang ako ang pumili sa'yo. Parang hindi masabi. Parang hindi masabi. Sa India po ganon, mga kapatid sa Lord, marriage is not between two individuals, it's between two families. Yung dalawang pamilya po nag-uusap, nagkakasundo, o okay, sige, titignan ako, o magkano yung bibigay ko dyan, yung dote, magkano ang yung kayamanan, kaya arranged marriage, mga kapatid. Kaya nga, nung nagkasundo po, kung si Eramate at kanyang husband, mga kapatid, ang problema, hindi magkaanak si Eramate, mga kapatid. At naghintay siya ng 57 years bago siya nagkaanak. Gusto niya magkaanak kasi it's a cultural need. Kultura yun, mga kapatid. Kailangan niya mag-anak kasi kung hindi siya magkakaanak, ituturing siyang outcast. Hindi nakasali. Tuturing siyang walang kwenta na babae, mga kapatid. Parang sa Old Testament lang, no? Yung between Rachel and Leah, sabi ni Leah, bigyan mo ako ng anak. Dito, or else, mabuti pa sa akin, makatay na lang. Ganun katindi, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya yun yung dream niya. Yan yung talagang pinapangarap ni Eramate ang siya yung magkaanak. And praise God, binigyan siya ng dalawang anak. Mga kapatid, ngayong umaga, is there a dream you want so bad? Meron ba kayong pangarap na talagang gusto nyo matupad? Ngayong umaga, yun ang aking tanong sa inyo. Meron ba kayong dream na gusto nyo talagang matupad? Yan. Meron ba bang pangarap na alam mo, ito yung pangarap na binigay sa iyo ng Diyos? Meron ba kanon, mga kapatid? Pero hanggang ngayon, yung pangarap na yun ay nananatiling pangarap at hindi nangyayari. Meron ba yan? Meron ba kayong ganyan, mga kapatid? Kung minsan nga, di ba, mga kapatid, napapaisip tayo, bakit ganun? Galing sa Lord, sabi niya, ibibigay niya, sabi niya, anako niya ito sa akin, pero bakit hanggang ngayon, hindi nangyayari yung pangako niya sa akin? Bakit hanggang ngayon hindi nangyayari yung ipinangako niya sa akin? Bakit ganun? Mga kapatid, totoo ba yung pangako niya? Mangyayari pa ba yun? Ang tagal ko nang naghihintay. Tapos, makakaisip ka pa na, bakit siya? Ibinigay niya yung pangarap niya ni Lord. Bakit yung sa akin? Wala pa. Di ba? Kung minsan napapaisip tayo ng ganyan, bakit ganun? Yung pangarap ko hanggang ngayon, ang atende. Kaya nag-direct. Bakit ganun? Lord, andyan ka ba? Nakikita mo pa ba ako? Mga kapatid sa Lord. Kaya nga mga kapatid sa Lord, mapapansin natin na importante na yung pangarap natin ay hinahawakan natin. At minsan, ganito yung nararamdaman natin, mga kapatid. Kapag yung mga dreams natin ay hindi napapansin o hindi nakakarating o hindi nangyayari, you feel FOMO. Ito yung pakiramdam mo, you feel FOMO. Alam niyo mo yung FOMO, mga kapatid? Okay, ito pong ibig sabihin ng FOMO. Ano po yung FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Lord! Ano ba? Nakalimutan mo na ba ako? Di ba? Sila ang dami ng answered prayers. Di ba? Yung mga request nila, tinugulo na. Yung iba nakapagtapos na ng pag-aaral, ako hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Tapos tumigil pa. Yung iba may trabaho na. Ako wala pa rin. Hindi ngayon, hindi ako nagkakatrabaho. Yung iba na mga batchmate ko, may pamilya na. Ako single pa din. Yung iba, Lord, may bahay na. Fear of missing out. Samantalang ngayon, Lord, ano ba ito? Tutugunin mo pa ba yung panalangin ko? Yung iba nakapunta na ng ibang bansa,
nakapag-travel na kung saan-saan. Ako, eto pa rin. Diba? Fear of missing out. Mga kapatid. Alam niyo po, sa akin, ako po, meron din ako mga dreams. Mga kapatid sa Panginoon. At isa sa dreams ko, mga kapatid, magkaroon ng sasakyan. Praise God. Kasi hindi po ito parang luxury, hindi po. Ito po ay necessity. At sabi ko, Lord, kailan ako bibigyan ng sasakyan? Nung ako pinag-umpisa pa lang sa ministry, thank God, binigyan ako ng Lord ng sasakyan, ng 28 na bisikleta. Alam mo, 28 na bisikleta, yung pinakasan sa likod, yung bisikleta. Yan na siya na nakaabot ng bisikleta ng 28. Ako yung ngayon, sino nakaabot ng gano'n? Tapos nga naman, magkakailan pala. Yung bisikleta, ito yun, ginamit ako yun. Yan na naman, kung saan nandito, mga kapatid sa Lord. Then, patapos nun, sabi ko, Lord, napapagod ako magpedal. Bigyan mo naman ako, Lord, ng sasakyan na hindi na magpedal. Thank God, binigyan ako ng Lord ng motor. Yun, hallelujah. May motor na ako, may bumibilis-bilis na yung aking ako. Thank God! Salamat sa Lord. At ilang taon din na ako po ay binigyan ng motor. Nakakarating tayo kung saan-saan. Kasi nakarating natin ng Bicol na ang gamit ay motor lang. Oo. Hindi ko sa inyo lang pagdahan ng motor ng Bicol na nasasakyan na yung motor. Apat na beses siya kami noon na nag-prepare ni Sister Franz. Tama ba apat na beses? Nandun inaabot ang pagod, dapat na ang top, kaya ka muna. Grabe, mga kapatid. Then, sabi ko, Lord, laging talo kapag sobrang init, kapag umuulan, laging talo. Kasi wala kang nagawa. At pag bumangga, ikaw pa rin ang talo. O ikaw ang binangga, ikaw pa rin. Walang kalaban-laban. Hanggang sa, thank God, mga kapatid, binigyan tayo ng Lord ng apat na bulong. Van! Thank God, di ginamit ako nabigyan tayo ng pagdating yung kapatid natin. Kilala mo kung sino pa. So ngayon, mga kapatid sa Panginoon, karoon tayo ng ba? Yun, nagamit naman siya. And thank God, marami po dito ang natutong mag-drive dahil sa bang na yun. Alam niyo mga kapatid, natutuwa ako dahil kaya dumating yung panahon na bumigay na siya at bumalik tayo sa motor. Tapos nung nagkamotor ako sa tulad mo ito and then yan na, kakagdagan natin yung isang gulong, tricycle. Ayan, yung tricycle. Yeah. So thank God. Alam niyo ba sino yan? Kapatid, binigyan tayo ng tricycle at hanggang ganyan yung ginagamit. And I'm still praying, I'm still dreaming na magkaroon tayo ng sasakyan, car, o anong klase ng sasakyan na kung saan magagamit natin. So dream ko yan, kaya nagtanong ko, Lord, fear of missing out. Oo na ako, Lord. Nakakalimutan mo ba ako? Sabi ko, ilang taon pa akong naglilingkod sa iyo. Bakit nagkaroon ako ng sasakyan? Sa akin ko yan, ha? Testimony ko lang sa inyo mga kapatid. Kwento na sabi niyo. At hindi po ako nagpaparinig. Hello? Ako po ay nagpapatotoo. Kasi po yan yung mensahe natin. Fear of missing out. Kaya yung katanungan ko, sabi ko, Lord, sabi ko, yung ibang mga kasama kong pastor, pag nag-meeting lahat, siya na nakasasakyan, ako mo. Thank God. Alam po ako nagpapasalamat. Dahil may mga kapatid sa Panginoon dito na talagang pag kailangan namin pumunta sa isang lugar, yung sasakyan nila available para makarating sa kung saan na tayo pupunta. Amen? Yan. So, ganyan po yung sabi ko, Lord, hindi lang ito. Sabi ko, gusto ko rin makarating sa Israel. Sino gusto makarating sa Israel? Grip ko yan. Gusto ko makarating sa Israel, Lord. Mga kapatid. Kasi marami pong nagkaya sa akin, marami nang gusto sumuporta na sige po sir, sasagutin ko. Magplano ko lang, sabihin ko lang kung kayo gusto pumunta ng Israel. Kaya lang, ang nangyari? Hindi nangyayari. Nakarami ko sa Israel. And then the Lord reminded me sa aking prayer. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, pag ako'y nakarating sa Israel, pwede mo na akong kunin. Pwede na akong mamatay. Kapag nakapunta ako sa Diyong Bayan sa Israel. Nalala ko yung prayer ko. Ano mali? Siguro kayo patagdalan ko na pupunta ng Lord sa Israel. Kasi pag pinupunta ako doon, tapos na. Uwi na ako kay Lord.
So, ngayon mga kapatid sa Lord, napakarami niya and missing out on answered prayer. God, namimiss na pakaramdam ko, nakakaligtaan ako ng Diyos. Mga kapatid, bihira lang talaga. So, ito ba yung pinagdadaanan natin ngayon? Fear of missing out. Lord, nakalimutan mo na yung tao. Lord, nandiyan ka pa ba? Ganyan yung pakaramdam natin. Ngayong umaga, gusto kong sabihin sa iyo na walang minimiss ang Panginoon. Amen? Pakisabi sa katabi, hindi ka namimiss mo. Okay? Hindi. Ibig sabihin, hindi ka nakakaligtaan ni Lord. Yan. Hindi ka nakakaligtaan ni Lord. Ngayon, may papagawa ko ako sa inyo ng activity. Pakataas ko ang cellphone. Pakataas ang mga cellphone. Lahat po na may cellphone, pakataas. Okay, mamaya na kayo mag-PM, mamaya na kayo taas ang cellphone, okay? So, meron akong ipapagawa sa inyo. Meron po akong ipapasagot sa inyo. Ito po yung tanong na gusto kong sagutin ninyo. Okay, what dreams has God placed in your heart? Lagyan niyo po ng date ang inyong cellphone. Write the date today, ngayon ay May 2, tapos sulat niyo po yung dreams. Tagalog man ang Ingles, sa inyo yan po, at least. What dreams has God placed in your heart? Ano po yung pangarap na inilagay ng Diyos sa puso ninyo? Na gusto niyong gawin o gusto niyong ibigay ng Panginoon sa inyo ngayong umaga? Write it down. Write it down. Bibigyan ko ng time. Siguro 5 minutes is enough, mga kapatid. Isulat ninyo, kung wala kayo na ng cellphone, pwede sa papel. Okay? Kaya lang paalala ko, dapat ang dream na ito na inilagay ng Lord sa inyo is God-given, hindi yung gusto nila. Alam niyo, ito yung pangarap ng Diyos sa inyo. At pangarap niyo din. Nag-agree kayo pareho. God-given. Pangalawa, dapat yung dream nyo na isusulat dyan, dapat God glorified. Si Lord ang nalulala. Amen? Si Lord ang nalulala. Kasi mahirap yung pangarap na hindi kalooban ng Diyos. Mahirap yan. Baka ikaw lang ang may gusto. Mabibig po yan. Okay? 5 minutes. Ready? Go. Pwede sa papel, pwede sa cellphone, para hindi makalimutan. Lagay nyo ng date ngayon. Kaya ka ng 3 minutes? 2 minutes? Write it down. Ano kayo ng ballpen, mga answers. Yung kung walang cellphone, bigyan nyo ng papel, bigyan nyo ng ballpen. At yung mga answers, tignan nyo lahat. Kung nagagawa ko, kung susulat, kung wala, tulungan namin sila. Meron ang pangako, kung may pangarap pa ang Lord sa buhay. Ano kaya na? Sulat nyo. Right today. What dreams has God placed in you? Direkto mo, hindi nyo kailangan magsulat ng saan. Hindi nyo alam sulat ng marami, yung alam ninyo, ipinangako ng Diyos ito sa inyo. Na alam nyo mangyayari, na pwedeng gawin ng Diyos kahit imposible. Pero narinig mo sa Lord, ito talaga yung pangako niya para sa akin. Okay, write down, sulat sa papel, sulat sa cellphone. Ano yung pangarap ni Lord para sa akin? May pangarap na sulat sa inyo. Tapos na? Susulat tayo ba? Write the date. Okay. Huwag nyo okay yung katabi nyo ha. Sa'yo yan. Sarili yan. Pinangaman ng Diyos yan sa'yo. Pinangaman ng Lord sa akin. Alam ko, gagawin
hinihingi ko para sa akin. Sulat na sa cellphone. Lagyan nyo ng data. Mga kapatid sa mga. Okay, last 1 minute. Isang minuto na lang. Huwag pong mahaba. Direct to point. Agad-agad. Lord, pangarap mo sa akin. Nabuhan. Magkakaroon ng pamilya. Pangarap ko sa akin. Magkakaroon ng trabaho. Pangarap ko sa akin na ako ay magiging maganda. Naharap ko na ako magagamit ko sa ibang lugar. Nag-imisyon ako. Ano naman yan? Pangarap ko sa akin na magkaroon ng isang matutupay na buhay, whatever. Ano yung pangako ng Lord sa iyo? Ano ba yung sinabi ng Lord? Right? Okay? Okay na, mga kapatid? Pangarap ng Lord na ako magpapropose at mahanap ng trabaho at maging matagumpay sa buhay. Kasi yan ang promise ni Lord sa akin. Ano ba yung pinangako ng Lord sa iyo? Sulat mo lang din. Okay? Ang Lord sa akin, magkaroon ng maging dalawang anak. Isang dosena. Anim na lalaki, anim na babae. Wow. Very specific talaga. Ang Lord sa akin na ang buhay ko hindi masasayang kasi gagamitin na ako sa mission. Anything. If you're, are you done? Tapos na po ba ang lahat? Okay? Para nakapan ng sinusulat ng iba. Okay, so pwede nyo ituloy yan maya-maya. Okay, let's go sa ating pong pag-uusapan. Ngayong umaga ito, pag-uusapan ng isang Bible character na nakatanggap ng pangako ng Diyos. Pag-uusapan natin dito. Ito ay walang iba kundi si Sarah. Si Sarah po, mga kapatid, Sarah sa dati, naging Sarah siya. Ano ba yung promise na ibinigay ng Diyos sa kanya? Ito ay sinabi ng Diyos kay Abraham na kanyang asawa. Sa Genesis 17, verse 16. Basahin natin ang Genesis chapter 17, verse 16. Ito yung pangako ng Diyos kay Sarah, pero sinabi ng Diyos kay Abraham doon sa husband. Sa husband sinabi. Okay? So anong sabi ng Diyos kay Abraham? God's talking to Abraham here. Ang sabi niya, I will bless her. Pagpapalain ko ang iyong asawa. Sabi gano'n, I will give you a son by her. Magkakaanak siya. Wow, ang galing. I will bless her. Inulit-ulit. Pansinin nyo ha, inulit-ulit. Pagpapalain ko talaga siya. Kapatid, mga husband, nakarinig pa kayo ng salita na pagpapalain ng Diyos ang inyong asawang babae. Husband na nandito. I will bless her. Sabi ganun. And she will become the mother of nations. Wow. And there will be kings among her descendants. Father, in the name of Jesus, bless this word sa puso namin. Kaya mo na mga salita nito ay mangusap sa aming mga puso. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa amin, tulungan mo yung lingkod itong magka sa amin habang pinag-uulayan namin Panginoon ang iyong mga salita. Ito po kami salamin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ang ganda ng pangakong yan, mga kapatid. Alam mo ba, ang ganda pag-usapan natin. Pero alam niyo po, ang reality ng dreams ay nasa tatlong forms. Meron po tayong tinatawag na 3D pagdating sa dreams. Okay? Ano po itong mga uri ng dreams in 3D? Okay? Tingnan natin. Tingnan natin kung nasaan yung mga pangarap nyo dito. Okay? Sa tatlong D nito. Sino po, by the way, sino po may pangarap? Sino mga may pangarap sa buhay? Sino po yung mga walang pangarap? Hilingin niyo po sa Lord, Lord, kunin mo na ako.
Kasi wala nang pangarap. Sino po may pangarap para sa kamay? Sige po, tapikin yung katabi mo. May pangarap ka ba? Magtaas ka ng kamay. Amen! Let me see your hands, please. Let me see your hands. Kasi mag-declare ko sa inyo yan. The Lord will fulfill your dreams. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayon, tingnan natin kung nasa yung mga pangarap natin dito. Unang-una, mga kapatid, may mga dreams po na achieve. Okay, dreams achieve. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung pangarap na naabot mo na. Ito yung pangarap mo nakuha mo na. Okay? Maaaring naging ganyan kayo. Bawa, nangarap ka magkaroon ng sariling bahay. Ngayon meron ka ng sariling bahay. Nangarap ka magkaroon ng sasakyan. Ngayon meron ka ng sasakyan. Nangarap ka ng trabaho na gusto mo, ibinigay sa iyo ng Lord. Nangarap ka magkaroon ng partner sa buhay. Ngayon meron na. Okay? Nangarap ka makapunta sa ibang bansa. Ibinigay ito ng Lord sa iyo. Hilingin ko lang huwag ito sa aking ilagay na huwag mo sa yung boses ko. Kahit ano naman talaga. Pag-ingat natin. Okay? Dreams achieve. Mga kapatid sa Panginoon. Yun ba? Nangarap kang magtayo ng business at nangyari. May business ka na. Nangarap ka na magkaroon ng anak. Nagkaroon ka na. Nangarap ka magkaroon ng maganda na asawa. Natupad. Natupad. Paano hindi makasagot yung mga natupad ko? Nangarap ka na kapatid ng isang masayang pamilya. Ayan, ibinigay sa iyo ng Lord. Okay, yan yung mga tinatawag natin dreams achieve. Okay, gusto ko ganito, sana bigyan ako ng Lord na ganito, sana ganyan. Tapos ibinigay sa iyo ng Lord. And even the salvation, mga kaligtasan, mga mahal natin sa buhay, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Dreams achieve. Ngayon, alam niyo po ang mga dreams achieve, mga kapatid, yan po ay nagpapatunay, hallelujah, itong dreams achieve proves God's power. Kasi nagpapakita yan ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Pangalawa, ito po yun. May mga pangarap naman na delayed. Okay? Yung ang tagal dumating. Na-delay. Okay? Mga pangarap na ngayon, hinihintay mo pa rin. Hinihintay mo pa rin siya. Kailan ba siya? Kailan ba siya darating? Yan, delayed yun. Okay? Lord, ano ba yan? Tagal ka nang humihintay. Bakit ba? Delayed. Kailan pa magkakatao? Kailan pa magkakapamilya? Kailan pa magkakasama? Delayed siya. Okay? Hindi agad nakapag-enroll. Lord, kailan ako magkapag-aral? Gusto mo mag-aral, Lord? Kailan po? Kailan? Yan. Siguro, na-delay yan sa maraming kailan. Maaaring kulang sa finances. Parang walang pera. Maghihintay ka pa ng magkapera bago ka mag-enroll. Of course, kailangan yun. O kaya naman maaaring busy, nandito ka sa trabaho, nandito ka sa kung anong bagay. Kaya hindi ka nakapag-enroll. Kaya na-delay yung pangarap, mga kapatid. O kaya naman, mga kapatid, nag-aral ka na, nabigyan ka ng pagkakapag-aral, pero ang tagal mo doon sa school na yun. Yung 4 na taon, naging 8 years. Na-delay yung graduation. 4 na taon na dapat mag-aaral. Pero inabot ka ng 8 taon. Di ba? Ang tagal. Mga kapatid, sa Panginoon. Lord, darating pa ba si right guy? Sino po naghihintay ng right guy? Sige na, mga single. Darating pa ba siya? Okay? Ito yung may timeline ka, pero hindi na fulfill yung gusto mong mangyari. Hallelujah. Pastor man, ayaw ka naman. Okay, mga kapatid, so minsan gano'n. Di ba may timeline ka,
Delay. Yan. Kaya ba darating yan, Lord? And even sa calling natin, di ba? Maging sa ating calling. Alam mo may calling ka, alam mo may panawagan ng Diyos sa buhay mo, pero hindi makatulong, hindi ka makabuelo. Hindi mo magawa yung pinapagawa ng Diyos mo. Na-delay. Ang tagal-tagal. Gusto mong gumawa. Gusto mong kumilos. Kaya parang hindi ako, hindi panahon. Parang hindi, ano to? Hindi makabuelo. May pinapagawa si Lord sa akin. May gusto mong gawin para sa Panginoon. Pero hindi makabuelo. Bakit, Lord? Nadidelay. Yung meron kang gusto gawin sa church, meron kang gusto gawin sa Panginoon, hindi mo magawa. Nadidelay. Diba? Gusto mo ganito, gagawin ko ito para sa Lord. Gagawin ko ito para purihin ang Panginoon, para mapapurihin ang Panginoon. Pero hindi nangyayari. Sino po may pangarap sa ministry? Diba? Lord! Kasi siya, doon ko na ng pangarap. Basta, ganito. Pero nadidelay siya. Ang tagal mo mangyari. Mga kapatid sa Panginoon. Calling! Hindi ka makatulog. Ano man ang dahilan? O kaya naman, meron kang dream na maka-breakthrough nung makalaya ka sa iyong mga struggles sa buhay. Diba? Tayo natin, may mga struggles, may mga personal struggles tayo in life. Lord, gusto ko nang lumaya dito. Gusto ko nang pabago na, Lord! Ang direksyon ng aking buhay. Pero nakikita mo yung sarili mo, bumabagsak dun sa dati. Ano? Lord, kailan po ako makakalaya? Kailan ako? Yung talagang maharap na yung tagumpay ng buhay Kristiyano na parang hindi tayo ng paulit-ulit yung napagulito. Di ba? Mga kapatid. And then, yan po yung mga dreams delay. Pangatlo, mga kapatid, yan po yung panguli, may mga dreams naman na dahil sa tagal, namatay na. Death dreams. Parang wala na. Okay? Hindi na talaga mangyayari. Namatay na. Wala na. Okay, death dreams. Mga kapatid. Pinalimutan ko. Ang tagal eh. Pinahali ko na yung dreams ko. Kasi wala. Patay. Okay, ano po yung delay and death dreams, mga kapatid? Yan dalawang yan. Ang hirap niyan, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Ano ang dapat natin gawin kapag yung dreams natin ay nandiyan sa ganyang category, delay at saka death? May pag-asa pa ba? Meron ba tayong dapat gawin, mga kapatid? Ang totoo, yung kung delay dreams, it will prune your character. Uhubugin ito ang iyong mag-ugali. Ano ba ang magiging reaction mo pag nadidelay yung dreams mo? Ano ba ang nagiging reaction mo? Ano ang nagiging tugod mo kapag yung dreams mo ay nadidelay? It will prune your characters. But the death dreams, yung death dreams, mga kapatid, it will prove God's sovereignty. Papakita sa itong Diyos kung sino siya. Even the dead dreams, pwede maging buhay dahil buhay ang ating Diyos. Amen? Papakita ko sa iyo ng word of God sa Corinthian. So, ibig sabihin, it's not over yet, mga kapatid. Kahit sa tingin natin, wala na, it's over. Dead end na. Mga kapatid sa Lord, pakisabi sa katabi, it's not over yet. Amen? Kasi buhay ang ating Diyos. Pagsabi mo sa kanila, kami sa Diyos. Hindi ka naman. It's not over yet. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen! Hallelujah. Dahil ba, wala na. Wala na. Tinanggap na. Napatay na. Wala na. Wala na. Ganon, di ba? Mapatay ka na. Wala na yan. Okay. So, tingnan natin yung kung Genesis chapter 18, verse 11 to 14. Basahin natin po, mga kapatid, ang sinasabi dito sa Genesis chapter 18, verse 11 to 14. Ang sabi sa 11, Abraham and Sarah were both very old. Hindi lang old,
very old by this time. And Sarah, ito si Sarah, na kinausap ng Lord through Abraham, sabi doon, and Sarah was long past the age. Nandun yung word na long past. Ibig sabihin sa Tagalog, sobrang tanda na. Long past the age. Siya ay nasa 90 years old na at that time. 90. 90. Si nanay ay ilan ang parenay? 90. Ilan taon na si nanay Pili? 89. Oh, tanda si Sarah. Okay, 90 siya. 90. Sarah was long as the age of having children. Matanda na para magkaanak. Mga kapatid sa Lord. Pero teka lang. Naalala mo ba yung binasa natin kanina? Nung sinabi ng Tuhan, yung sinabi ng Lord to Abraham, I will bless her. She will give birth. Okay? Magkakaanak siya. Tama ba? Kasi yung sama-sama pa tayo nagbasa kanina, mga kapatid. Pero sa katotohanan, matanda na siya at Bible mismo nagsabi na hindi siya makakaanak. Napansin niyo? Napansin niyo po? Bible mismo nagpapatunay, mga kapatid, hindi na siya magkakaanak. Sobrang tanda niya na para magkaanak. Pero ano yung word ng Lord? Ano yung word ng Lord? Magkakaanak ka. Magkakaanak si Sarah. Di ba kayo? Sabi, kasi itong binasa natin, yan ang sabi ng siyensya, ng science. Hindi na siya magkakaanak. Matanda na! And reality, sa realidad, paano kaya ang nangyari? Pero ito yung sinabi ng Diyos. There is a promise, there is a word from the Lord. Kaya importante yun, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Naalala nyo, sabi ng binasa natin, Sarah was long past the age of having children. Mga kapatid, tapos na yung season ni Sarah para magkaanak. Tapos na! Nanay Piling, tapos na ang season. Wala na. Wala nang kagasa. Wala na. Wala na. Di ba? Tuloy natin yung basa. Verse 12. Kaya dahil dito, sa verse 12, mga kapatid, so, sila, silently to herself, natawa sa sarili, si Sarah. Okay? Sila, silently to herself and said, how could a worn out woman like me endure such pleasure? Especially when my husband, tinuro niya pa yung kasama niya si Abraham, is also so old. Matanda na kami pareho. Then, the Lord said to Abraham, kinausap ni Lord si Abraham, why did Sarah laugh? Sabi kanina, tahimik lang na tumawa si Sarah, actually hindi malakas. Pero narinig ni Lord. Why did Sarah laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Bakit niya sinabi yun? First birthday, listen to this. Is anything too hard for the Lord? Ano ba mahirap sa Diyos? Ano ba mahirap sa Lord? I will return about this time, about next year, and Sarah will have a son. Church, listen to this. Yung realidad ng buhay, sa realidad ng buhay, si Sarah talaga,
Hindi na talaga siya magkakaanak. Kaya pipili na lang si Sarah kung maniniwala siya sa salita ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, o hindi. Doon na lang siya maniniwala sa realidad. Ano yan sa dalawa? Mga kapatid, listen to this. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, pinagpipili talaga tayo minsan ng Diyos. You will listen to God's word. Maniniwala ka sa salita ng Diyos o maniniwala ka sa sitwasyon ng iyong buhay. Ikaw ang pipili. Ikaw ang pipili. Maniniwala ka sa pangako ng Diyos o maniniwala ka sa iyong sitwasyon. It's your choice. Mga kapatid, si Sarah naman. Pero pinili niyang maniwala sa kanyang sitwasyon. Matanda po. Mga kapatid, tingnan niyo po, maaaring ngayong mga meron po tayong bitbit na katotohanan na alam mo, ito talaga ang realidad, ito talaga yung totoo na nangyayari. Ito talaga yung totoo na naranasan. Delay. Death dreams. Ito talaga yun. But here is the Lord. Here is the Lord talking to you. Kaya nakausap ka ng Lord ngayong umaga. May mahirap pa para sa akin. Anak, may mahirap pa para sa akin. Wala na ako eh. Ginawa ko ng lahat ng paraan. Wala na. Pero God's going to you is entering your heart for me. Ang naging ba? Pero sila kang tinatanong ng Lord. Kung mayroon pa na. Now, ano po ang gagawin natin, mga kapatid sa Lord, para muling mabuhay, may panganak yung ating mga dreams? What to do as God rebirths dreams? Ano ang dapat natin gawin? Kapag yung mga dreams natin ay delay o kaya namatay na, ano gagawin natin? Mabilis natin natandaan, gawin natin ng unang apat na alphabet letters A, B, C, and D. Unahin natin. Para may panganak yung pong pangarap ng Diyos para sa atin na isinuko na natin na hindi na natin pinaglaban. Ano gagawin natin? Genesis 18, verse 12. Ang sabi ko, so she laughed. Tumawa talaga siya. So she laughed silently herself and said, how could the work of woman like me enjoy such pleasure? Especially when my master was a husband is also old. Alam niyo po kung bakit tumawa si Sarah? Natural reaction po yan. Hindi po talaga siya nagkasalat yan. Natural reaction kapag nakakarinig ng mga imposibleng bagay. Kaya nga nung kanina sinabi, pinignan ninyo ang ngiti niya, ang tawa niya, nanipinig mga nakaka. Ang tawa niya ibang klase. Maharap ka. At etikakas, di ba? Di ba? Ganyan yung reaction niya sa natural reaction. Negative yan. Magkaka-boyfriend ka pa. Nagbibiro ka. Yayaman ka pa. Sabihin sa katabi mo, yayaman ka. Pag tinawanan ka, wala na. Natural reaction mo. Kaya itong love, itong word na love, alam nyo, sa Hebrew word, ang ibig sabihin ng love, mga kapatid sa Panginoon, is sa chat. Sa chat. Anong ibig sabihin ng sa chat? Ang ibig sabihin niya is to love, to joke, to play. Yan ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Si Sarah, natawa siya sa loob niya, hindi niya ito inilakas. Kasi baka mapastos yung kausap niya. Sino ba naman tatawanan yung sinasabi mo? Tapos seryoso mo, tapos biligan ka tawanan, nakakabastos naman yan. Di ba? Parang gano'n. Minsan nasabi ng natin yan sa Panginoon, si Lord, joke naman yan. Nagbibiro ka naman. Minsan ka lang, di ba? Lord, kaya binigyan ka ng pangako. Tapos sabi ng science, no.
Binimbing mo na ako. Ba't ang ginawa mo? Walang ganyan. Hindi na gano'n, di ba? Nakakarating sa Lord. Hallelujah. Pero ngayon naman, ngayong umaga, ano ang dapat natin gawin kapag may ipinangako ang Diyos sa atin? Unang letter A, accept the delay. Accept the delay. Mga kapatid, kailangan ng lakas bago magawa yan. We need to accept the delay. Kahit scientifically impossible, mga kapatid, kailangan tanggapin yung pangako ng Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! E ano kung hindi dumating mamaya? E ano kung hindi dumating bukas? E ano kung hindi dumating next week? Next month? E ano kung hindi dumating sa taon ito? I will still believe. Tatanggapin ko pa rin yan. Kasi ang Diyos ang nangako. Amen? Mga kapatid, delay proves our character. Kung may binabago ang delay sa ating buhay, yun ay walang iba kundi tayo. Hinuhubog ng Diyos ang character natin kapag may mga delay sa mga Diyos natin. Ano ba ang gagawin mo? Ano ba ang nagiging reaction mo? Ano ba nagiging negative ka na ba sa Diyos? Nagkakaroon ka ng bad mouth? Lord, akala mo totoo ka. Hindi na totoo. Makakapit accept the delay. Sabi mo, Lord, iniligtas mo ang asawa mo. Bakit ngayon hindi ko kasama sa church? Accept the delay. Sabi mo sa tama mo, ano ko, baka iniligtas mo ang sa mali. Ang ginagawa, susunod ako. Hindi ko kasama ng anak ko, hindi ko kasama ng nanay, ang tatay. Accept the delay. Alam mo ba mga practical ways para may makita natin na tinatanggap natin ang delay? Ano po? Isang word lang. Stay. Sabi sa katabi, stay. Stay lang. Mga kapatid, by staying obedient, mga kapatid, when nothing is happening, manatili kang maging masunurin. Sabi mo sa katabi mo, sunod-sunod lang tayo, kapatid. Amen! Isang way mo yan ang tinatanggap natin yung delay, mga kapatid, by staying faithful when nothing is moving. Mananatili pa rin tayong tapat kapag wala nang nangyayari. Amen? By staying hopeful, by staying productive, while waiting. Hindi na ito tumangatala. Ang isang taong tinatanggap ang delay, mga kapatid, productive pa din siya. Masigla pa rin, kumikilos pa rin. Hindi niya inayan na nakatuwala lang siya, hindi niya inayan na umasa sa kung saan. Gumagawa siya something productive. Mga kapatid, naiintindihan niyo po, ganyan ang mga taong tumatanggap ng delay. Hindi na babago yung energy niya, hindi na babago yung paglilingkod niya, hindi na babago yung init niya sa paglilingkod sa Lord. Ganyan ang tumatanggap. Mga kapatid, ano po? Ano po ba yun? Lord, hindi ba kasi hindi na matanggap mo na kailan ba yan? Mga kapatid, huwag ka nang umiyak. Tanggapin mo na lang ang delay. Amen? Ano ba tayo? By staying and doing your best is the best way of acceptance. Do your best. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya pala, kapag nagpapatuloy ka and still showing up, hindi ka umatras, patuloy ka ganyan. Mga kapatid, kahit may delays sa iyong mga pangarap, you're doing good. Hallelujah. Pakipapik ang sarili naman. Sabihin mo sa sarili mo, you're doing a good job. You're doing a good job. Nandito pa ako. Amen! Parang hindi naman sabi. Kapukas ko lang ito sa Facebook, pag ginagawa ko yung mensahe na
address ko dito sa ano nito kaya dito sa Facebook. Delays are not denials. Hindi ibig sabihin na delay na yung pangarap mo, denied siya. Hindi. Delays are not denials. Because God will never deny you anything good. Hindi. Hindi mo magpipigil ang Diyos na gumawa ng mabuti sa buhay mo. Amen? Hindi sa pipigil. Patuloy siya gagawa ng mabuti sa buhay mo. Pangako ko yan sa iyo. Mga kapatid, you know, there's so much power, mga kapatid, when you know how to accept delays. Kapag maraming delays, lalo kang magsumiksik sa presensya ng Diyos. Lalo kang lumapit sa Diyos kapag maraming delays. Huwag kang magtatampo sa Lord. Amen? Huwag kang lalayo sa Lord. Mga kapatid, mas lalo kang mag-show up. Mas lalo kang magsumipag sa pagbiling Diyos. Amen? Are you listening? Mga kapatid, then tingnan natin. Genesis 18 ulit, verse 13 to 14, tuloy natin na pagbasa. Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Bakit nagkaroon ng sasak? Bakit? Why did Jesus, can an old woman like me have a baby? Nagtitiro ba ako? Parang tumawa si Sarah? Hindi ako nagtitiro. Verse 14, is anything too hard for the Lord? May mahirap pa sa akin. Sobrang rebuke to. Mga kapatid sa Lord, di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung mga dreams ko, sobrang rebuke ng Lord yun sa akin eh. Sabi ng Lord, anak, may pera pa sa akin. Hindi pa kaya ibigay yung hinihingi ko. 4 na gulong lang yan, gusto mo kanina 10 gulong. 10 meters, gusto mo? Sobrang galing yun. Nagulong lang yun. Bro, ilang gulong pa mo? Dalawa lang. Yung gulong? Ang tatapos. 10. Actually, may prama ako 10 meters eh. Nakapangalan na sa akin yun. Di ba bro? Alam mo, brother Francis Steve, ating ang aming kapatid na taga-lalaki sa akin. Nahiga ako sa Lord. Sobrang nilibig ng Lord. Parang nagulong ng Lord. Pinagulong mo. Gusto mong ibigay ko tayo. Ay, nagulong talaga. Ay, laugh talaga. Nag-joke ang Lord. Pinagulong mo ba ako? Mga kapatid sa Lord, sobrang. Kaya alam ko, sobrang pinigsisihan ko yung joke ko sa Lord. Nag-joke kasi ako sa Lord, sabi ko, Lord, sabi ko, pag hindi mo pa ako binigyan na sasama, magpapa-accident na. Nag-joke lang ng tao. Pero pinagsisihan ko na yung kung may mga. Alam mo mga kapatid sa Lord, everything to work for me. Mahirap ba para sa akin? Kaya alam mo mga kapatid sa Lord, the word too hard thing, yan salitang too hard yan, ang big word yan is pala. Nagpala na ang pala, ha? Pala. Pala. Ang ibig sabihin niyang pala is to speak with authority. To defy natural law. And to make the impossible happen. Yan ang ibig sabihin ng too hard. Mga kapatid, grabe. Kaya pala ganun na lang magsalita si Lord. Kasi He has all the authority. Nasa kanya lahat yan para magsalita ng mga bagay na imposible. He can defy the natural law. Gusto mo lahat ng papakasal, gawin mo na panuwag? Kaya mo gawin niya. Gusto mo lahat ng makainom na nililipat sa impapawin? Gusto mo palipalin mo sa lupa? By the way, gusto mo ba yun?
Lahat ng ibon ay lumilipad sa baba kasama natin. Kaya gawin ang lahat ng yan. Mga kapatid, ganun siya. Natatandaan niyo po sa creation, salita lang ng Lord. Nangyayari, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. May mga ng tubig sa lupa. Nangyari yun. Diyos yan. Mga kapatid, tapos tinatanong ka ni Lord ngayong umaga, is there anything too hard for me? Nag-uusap ang Diyos sa'yo. Ay, may hirap ba sa akin? Meron ba akong hindi magagawa para sa'yo? Sumuko ka na. Meron ba akong hindi kaya gawin para sa'yo? Isinuko mo na ba ang pag-alap mo? Dito mo, ngayon mga ka, pakinggan mo. Pero kung sinasabi ng Lord sa inyo, tingnan namin po yung ito po isang statistic po, sinasabi ko, parang isa na ganito yun, na aspect ko, pakinggan natin yung aspect. At women during that time period, ito po yung panahon ni Sarah, na kapatid sa Sarah, sa Genesis 17, so verse 21. Ang isang babae daw po, pwede siyang manganak yung age of first birth, mga kapatid, late teens o early 20s, pwede siyang manganak yan. At the age of 20 o pababa, pwede lang po siyang manganak. Okay? Pero tingnan mo si Sarah, 90 years old. Grabe. First birth, unang panganak niya, 90 years old. Tinawag pa si Eramati. 57 years lang si Eramati, di ba? Nalala mo kanina? Ito 90. Talo! Siyempre may Diyos siya eh. Ang childbearing years, mga kapatid, para sa mga babae ng panahon sa ang panganak ay mula sa 15 up to 40 years old lang. Pwede ka pang manganak if you are at the age of 14. Pwede pa. Yes, ay magkasapa. Amen. 40. At the age of 40, pwede pa. Pero kay Sarah, kahit anong edad yan, wala na. Kasi, ano na siya mo yan? Proposal na. Wala na. At pa, sa kailangan tayo, anong mangyayari? Ang fertility likelihood, mga kapatid, ang fertility daw, ay high in 20s to late 30s. Pero kay Sarah, mga kapatid, biologically impossible talaga without God. Without God. Amen? Yan ang science. Yan ang sinasabi ng sitwasyon. Yan ang sinasabi ng math. Hindi ko pwedeng dalayin ng math. Hindi pwede 1 plus 1 equals 1 and a half. Carry over na lang. Depende. Accurate ng science, accurate ng math. Pero sa Lord, mga kapatid, pag sinabi niya, He can define the natural law. Hindi na nyo. Kaya mag-uwi niya. Sinabi niya eh. Mga kapatid, so, ano ang dapat natin gawin? Bukod sa pag-accept ng delays, let there be believe beyond limits. Maniwala ka. Maniwala ka, mga kapatid. Church, do not anchor your faith on possibilities. Do not anchor your faith on possibilities. Ulit-ulitin ko yan. Anchor your faith in God's character. Doon ilagay ang faith nyo sa character ng Diyos kung sino siya na nagsalita at nangawa sa iyo. Doon ilagay ang faith nyo sa Diyos na nangako para sa iyo. Because He who gave us a promise is faithful. Faithful of Diyos. Amen? You've got to believe beyond limits. Mahirap yan. Kasi, sabi
Tama ba sa mga? Ang isa doon, pinag-ibig mo. Ganito lang, bigyan natin. Pwede sabihin ng saya ka, hindi. Tsaka lang, walang ganun, walang tsaka sa Diyos. No, you got to believe beyond limits. Amen? Genesis 18 verse 12. Balikan natin. So sila silently herself and said, how could a worn-out woman like me enjoy such leisure? Especially when my master, my husband, is also so old. Yung word na ginamit para kay Sarah is worn out. Sa Tagalog yata nito ay nalimasan na, bumulubot na, worn out, wala nang ganda. Hindi na aking-aking. Baka mapisip yung mga worn out nito. Wala na may pagmamaking ganda. Wala na sa kanyang kasimulan. Worn out. Okay? Natanda na. Kaya diniscribe ni Sarah yung kanyang sarili. Kaya diniscribe yung kanyang sarili. Matanda na ako. Ang dami ko ng tulungot. Wala na. Mahina na tukod. Dami na prayunan. Dami na sumasakit sa katawan ko. Wala na. Hindi na makakamuhan na ganito. Kahit gustuhin ko, kahit isipin ko, hindi na kaya ng katawan ko. Worn out na ako. Naintindihan? Wala na. Kahit gustuhin ko kumain yan, bawal na yan sa akin. Kahit gusto kong pumunta doon, hindi na magagawa yun. Worn out. Actually, the word of hearing Hebrew is bala. Not a bullet. Bala. Ang ibig sabihin niyang bala na is to wear out, to decay. Ang ibig sabihin niya is hopelessness. Wala nang pag-asa, hopelessness during decades of barrenness. Ang tagal na, dekada na ang hinilang ko. Dekada na ang ginawa kong paghihintay para mag-anak. Worn out na. Wala na. Eto na ako. Ilang beses ako naghintay, nagsawa sa amin, by this age, mag-aasawa ko, pero wala na. Hindi siya tumating. Naharap ako na nagkaroon ng isang akam, ng isang ito. Wala na. Pangarap na lang. Wala na. Worn out na. Wala na pag-asa. Minsan sa tagal, yung pag-asa mo naubos mo. Minsan sa tagal, nakalimutan mo na yung pangarap mo. Minsan dahil sa tagal, hindi mo na inilapan ang puso palalamin. Itigil mo na. Hindi mo na yung sinasabi sa prayer mo. Itigil mo na. Ayoko na, Lord. Ayoko na mag-pray. Ayaw na ginapon sa prayer ko. Diba? Kasi hindi mo na maintindihan. You're wearing out. You're wearing out. Pagod ka ng iwasan. Pagod ka ng maniwala. So, ngayon, ano na dapat natin gawin kapag nandiyan na tayo sa sitwasyon na yan? Church, carry your dreams even when it's heavy. Pitpitin mo pa rin ang iyong pangarap kahit nabibigatan ka na. Minsan talaga may mga araw na ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Lalo na pag nagalaw yung mga dreams mo, hindi na kailangan, hindi na galaw. Hirap na hirap ka. Wala akong maintindihan mo. Wala akong nararamdaman. Wala akong nakikita na mangyayari ba? Tututunin mo pa ako. Mabubuo pa ba yung pangarap ko? Mabubuo pa ba yung pangarap ko? Yung aking buong pamilya nakasama sa pagpilit ko sa'yo? Malilit mo ang hanggang mo, mga anak mo. Makakasama ko ba sila? Hanggang kailan ako magsisimba na mag-isa? Minsan, tingin-tingin na natin. Lord, makakaamot pa ba ako sa hirap ng buhay? May mangyayari pa akong maganda sa buhay mo. Pagod na ako. You feel very down because of hopelessness. But ngayong umaga, carry your dreams. Ilawan mo pa rin yan kahit gaano katagal, kahit gaano
Jehovah Jireh. Jehovah Jireh that will provide for you. He is Jehovah Shammah. He will be with you all the times. He is Jehovah Nissi. He will give you victory. He is Jehovah Rapha. He will give you healing. He is Jehovah Shalom. He will give you peace. Kilala mo ba ang Diyos mo? Kahit gaano mabigat, kahit gaano katagal, bitbitin mo pa rin yan. Tuhanin mo muli dahil hindi ka bibigyan ng ating Diyos. He will promise is faithful. Para sa mga napapagod na kumapit sa pangarap nila, mga kapatid, pakinggan niyo itong song na ako'y tinang sa kapatid namin. At sana mapag-minister ko sa inyo. Sana naman pinakikinggan dito. Parang ang Diyos ang nangusap sa atin. Parang ang Diyos ang siyang nagsasalita sa atin. At kaya natin ng Diyos ay patuloy na mag-minister sa atin as we listen to the lyrics of the song, huwag ka na umiyak. Actually, parang yung sabi natin, sabi na lang na sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ito, ako ang iyong bangka. Kung magaling ka ng araw ng pagkon, sabay tayong aabang.